Kung mahilig kang tumalpak at tatalpak ka sa current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue, sa bawat mga laban niya ay talaga raw sobrang safety daw ang pera mo at talagang panalo. Babarum, pinangalanan na kung sino nga ba ang susunod na makakalaban ni Inoue pagkatapos ng ilang paso itong si Sam Goodman. Casimero, may kunting komento sa naging sparring niya. Shigeoka Brothers gaganti na sa mga Pinoy. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Bago ang lahat ay maraming salamat sa lahat ng nagsasabing legit ka talaga Mr. Kwento dahil pinapakita mo ang legit news articles kung saan mo nakuha ang balita. Well, maraming salamat mga kakwento. Bueno, alam niyo ba na ibinalita sa Japan na sa ngayon ay talagang wala pang makakatibag kay Inoue. Kaya siguradong safety daw talaga ang perang itatalpak mo sa kanya sa panahon siya ay may laban. Kaya ayon nga sa American boxing website na boxingscene.com, sino raw ang magiging Fighter of the Year sa taong 2025 dahil ang naging Fighter of the Year sa taong 2024 ay itong si Alexander Usyk. Kaya dito ay nabanggit nila na maaring si Inoue ang magiging Fighter of the Year sa taong ito dahil naasahan na si Inoue ay lalaban ng 3 beses ngayong taon. Ibig sabihin daw ay idadagdag na sa kanyang kartada ang 3 knockouts dahil itong si Inoue raw talaga ay nasa kanyang prime ngayon. Walang boksingero ngayon ang tatalo sa kanya o wala raw talaga makakatibag sa kanya dahil si Inoue ay isang tipong boksingero na talagang delikado at walang hawa. Para sa kanila, itong si Inoue ay handa na lalaban 3 o kahit 4 na mga laban ngayong taon at alam nila na mananalo talaga itong si Inoue. Kaya safety daw talaga ang pera mo kung itatalpak mo kay Inoue. Nakakasiguro sila na kung magawa ni Inoue na wasakin lahat ng makalaban niya ngayong taon ay paninigurado na nasa Hall of Fame status raw kagad itong si Inoue. At sa ngayong taon mga kwento ay nakakasiguro sila na kasali na naman itong si Inoue sa mainit na usapan sa mundo ng boxing. Pero ganoon pa man, ibinunyag naman ni Bob Arum mga kwento kung ano nga ba ang plano niya sa taong 2025 para kay Inoue. Ayon kay Arum, itong si Goodman muna ang unahin ni Inoue at pagkatapos ay itong si Alan Picasso na taga Mexico. Dahil siya ngayon ay ang WBC #1 contender at ang target niya ay gagawin ito sa Las Vegas. At ayon kay Arum, itong si Picasso ay isang magaling na boksingero at gusto niya may kasang laban na ito. Medyo hindi naman nagkasundo itong si Arum at ang Japanese promoter ni Inoue na si Hideyuki Ohashi. Dahil gusto ni Arum mga kwento na ngayong taon ay kasa ang Junto Nakatani at Naoya Inoue. Pero ayon kay Ohashi ay gusto niya na sa taong 2026 pa. Samantala, ito naman ang naging mensahe ni Casimero sa naging sparring niya sa kanyang paghanda noon kay Saul Sanchez at sinabi niya na papitik-pitik lang yan. Mga kakwento, alam naman natin na tinalo sina Jinjiro at si Yudai Shigeoka na dalawa nating mga kampiyon na sina Melvin Jerusalem at Pedro Taluran. Pero sa ngayon kakwento, babawi ang mga Hapon sa ating mga kababayan dahil posible na may kasa ang rematch nina Jerusalem at Yudai sa Japan. Sina Joey Canoy at Jinjiro ay eliminator fight naman ang kanilang laban. Kaya good luck sa paparating na mga laban ng ating mga kababayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong babigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kakakwentong Ken Motovlogs, shoutout sa iyo dyan kakwento sa Balingwan, Misamis Oriental, Mindanao. Kakakwentong Friends, kakakwentong Rock and Rock, at kakakwentong nununod ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.